bibigay ng lakas, Lord, sa buong maghapon namin, mga gawain, mga kailangan ayusin, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Inaalalayan sa aming mga pabisihan, Panginoon. Kung minsan, Lord, basta mapriority na namin yung iba. Kaya, minsan pa, Panginoon, kami ay malapit sa iyo. Aming natawad sa aming mga pagkukulang, Panginoon. Mga bagay na sinuuna namin, Lord, kaysa sa iyo. Patawad, Panginoon. Alam namin, Lord, na patuloy mo kami dinirnig. Ang grasya ng Lord sa aming buhay ay tugas. Kaya sa iyo lamang, Lord, na dapat lahat ng papuri at kasasalanan. Sa mga oras na ito, Panginoon, ang isang parang ay pinig. May magsamahan sa gabi ito. Hanggang sa matapos, Lord, na rin gawain. We pray, Lord, for continuous blessing, anointing, Panginoon, sa lahat ng mga gagawin namin, Panginoon, sa mga oras. We pray, Lord, for your guidance. Any form of distractions, Panginoon, hindi kailangan, Lord, na pinapast away na namin in Jesus' name. Wala ang Lord na maghahari sa gawain ko. Wala ang Lord na pagpapalihan. Namin sa iyo lang, Panginoon. Tuloy mo akong samahan. Tuloy mo akong gabayan, Lord, dahil gusto mo, Lord, ito ang aming source of strength, source of wisdom. Payapaan sa ilawan, Lord, na ito kami, Panginoon, parang galing ng awit, pinatuloy na para sa iyo. We pray, Lord God, ito lamang, Panginoon, patuloy na sa aming Lord. Hallelujah. I pray. You are the peace that guards my heart. Every time brought me you are the hope. You are the hope that leads me on and brings me to my knees. For there I find you waiting. There I find relief. So with all my heart I worship. And unto you I sing, for you alone deserve all glory, for you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we long to see your face, for you alone deserve all glory, for you alone deserve all praise. Father, we love you, and we worship you. You are the peace that guards my heart, my every time
of praise. Father, we love you, and we worship you this day. Lord of peace, you are the peace that guards my every time. You are the hope that leads me on and brings me to my knees. Forever I find you waiting, and there I find you leading. So we go, my heart, our strength, and unto you I sing. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we love to see your praise. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we love you, and we worship you this day. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we love to see your praise. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we love you, and we worship you this day. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we love to see your face. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we love you, and we worship you this day. Bless your name, I will bless the Lord. I will trust in my time. Yes, it is. He has delivered me from all me.
He has set my feet upon the cross. I will not be moved, and I say of the Lord, you are my strength, my strength, my portion, deliverer, my strength, strong tower, my very present help inside of me. Darling, bless the Lord forever. Darling, trust in my time. He has delivered me from all diseases. He has set my feet upon the ground. I will not be moved, and I'll say of the Lord, you are my shield, my strength, my portion, deliverer, my strength, strong tower, my very present help. You are my shield, my strength, my portion, deliverer, my strength, strong tower, my very present help inside of me. You have made me glad, and I say of the Lord, you are my shield, my strength, my portion, deliverer, my shelter, strong tower, my very present help. You are my shield, my strength, my portion, deliverer, my shelter, strong tower, my very present help. You are my shield, my strength.
Patuloy tayo pasalamat sa Panginoon sa patuloy na binibigay na karanasan sa ating buhay. Patuloy tayo lumapit. Dahil wala na tayong nangagawang nananabitan, hindi ang kami pagkama. Thank you, Lord.
Praise God. Magandang gabi po. Yan. Tayo po ay nagpapasalamat sa ating Panginoon sa buong maghapon na tayo po ay kanyang iningatan. At magandang gabi rin po sa mga online, masisipag umaten ng online, pero mas maganda po kung nandito kayo. Yun lang. Ayan, tayo po magpasalamat sa Panginoon. Sino po ang blessed ngayong gabi? Pambihira, parang tatatlo yata yun. Alam niyo po ako, blessed talaga po ako dahil wala akong pambayad ng kuryente, wala akong pambayad ng bahay, pero wala po akong sakit, kaya salamat sa Panginoon.
Kasi health is wealth po daw, di ba? Kaya masyado kong wini-welcome sa sarili ko na alam kong kahit may mga pagkukulang, nararanasan ang Panginoon po ay mabuti sa akin sa lahat ng panahon. Alam ko, kayo din. Kaya tatawagin ko po ang unang magpapasalamat sa Panginoon, si Sister Weng Esteron. Good evening po. Salamat po sa Panginoon. Yan po. Hindi po dapat ako ng Isabela ngayon. Salamat po sa Lord kasi last week po, hindi po ako naka-attend ng midweek dahil nasa Agoo po ako. Sabi ko, hindi na naman ako naka-attend 2 weeks lang ako. Pero yun po, ako sa Lord ngayon dahil na-adjust yung uwi ko po ng Isabela. Dapat po kasi kaninang umaga po ay magbebiyahe na ako. Pero salamat sa Lord kasi wala pong sasakyan, wala pong sumundo. Kaya ayun, naka-attend po ako. At kanina po, naka-receive po ulit ako ng call sa Isabela po. Sabi po ng TMG, wala susundo sa akin. Glory to God. So, Sabi po nila, daw po ng gabi yung sundo. Pero umakuli yun. Kaya yun po. Pasalamat po ako sa Lord dahil yun nga. Makakabalik din ako ng Isabela, makaka-attend ako ng team building po ng mga tao ko. Kaya yun, kailangan ko din pong bumalik at buti po ng Panginoon kasi makaka-attend ako ng team building ang matagal dito po sa Cavite. So, yun po. Salamat po sa Panginoon. praise God. Ayan. So, salamat sa Panginoon. Tawagin din po natin si Kuya RJ. Mapagpalang gabi po sa lahat. Ako po yung nagpapasalamat sa Lord sa traveling mercy po na araw-araw po nga po naalis. And yun po na safe po nakakapunta po sa pupuntahan and safe rin po nakakauwi ng bahay po at buhay. And nagpapasalamat rin po ako sa blessings po sa family po namin na wala pong nagkakasakit po, nagkakaproblema po. And yun po, ako po yung nagpapasalamat rin po sa Lord na guidance rin po and wisdom and knowledge po na binibigay po niya sa amin sa mga plano po namin in the future and yun lang rin po. Ano ba yung mga planong yan in the future? Kami ba kasama dyan? Praise God. So, ayun, salamat sa Panginoon. Mahalaga po yun. Traveling mercy po sa araw-araw, lalo na po kapag tayo ay madalas na nasa daan. Tawagin din po natin si Ninang Saibel. Sinenya sana eh. Praise God na magandang gabi po. Nagpapasalamat ako sa Lord na ito po yung health na may malakas po ngayon, hindi nasakit yung tuhod although taglamig. Ang isang gusto ko lang po i-share is yung goodness ng Lord doon po sa Nasugbu. Wala naman ako ma-share kasi doon malimit ako. Ang isang bagay po na nakakatuwa is yung nothing to worry pag yun talagang ginagawa mo para sa Panginoon. Sabi ko, Lord, salamat. No, kahit at the age of mag-69 na ako, pero praise be to God, na malakas pa rin. Kasi marami po, nakikita ko, puro halos mga may sakit bata, mas bata pa sa akin, mga 20 years old, tapos puro mga sinisipon, inuubo. Last Sunday po, kakaunti kami. And then, nung isang araw po, ilang beses po kami papupunta roon. Siyempre, pagdating ko doon, tanghalian na, may bit-bit man akong pero pangkain lang namin or pang sandali. Pero hindi po dapat pala mag-worry. Nung lumipat po kami doon sa isang church,
dati, bit-bit mo talaga kung ano yung dapat mong dalahin, kainin, iluto. Doon po nakakatuwa, noong nag-start po kami ng dawn prayer, nag-start na po rin kami ng midweek, nag-start na ng mga gawain. Nagtataka po talaga ako na talagang yung supply ng Lord hindi po nauubos. Madaling araw may kakatok, pastora. Ito na po yung almusal, ito na yung nag-prepare kami ng kitchen pero hindi na po naman kami nakakapagluto kasi on the spot, ready to eat na. Yung mga dala po yung ulam. Minsan po nagkakadoble-doble. Sabi ko lahat naman sila halos. Pastora, meron ganun. Hanggang sa kami ay mabubusog. Kaya po yung mga bilbil po namin ay lumalaki. At nagpapasalamat po ako sa Lord dahil natutuwa po ako sa ginagawa ng Panginoon sa pamilya namin. Although mayroong mga incident na nakakabigla, no? Alam niyo na po yun. At salamat po sa Panginoon. Sinenyasan na po ako ng ganun eh. At salamat sa Panginoon na alam ko pong lahat ay nagiging smooth. Although, nakakatuwa din po kasi doon makikita ninyo, although mga style, parang style ko pa po noon, yung mga nado ko, ano lang yung mga bagay doon sa Nasugbu na idinedecor. Pagdating ko po talaga roon, nakaayos na yung church, nakadecorate na, tapos sila na po yung talagang nagpunta ng mga bundok, sila yung ginagamit na yung kanilang sasakyan. Doon lang po ay talagang na-overwhelm ako dahil sabi ko nga, pwede na rin pala na kahit ako'y wala dito, ay meron po talagang Although meron pong problema, sa totoo hindi po nawawala sa church yun. Yung minsan sila, yung parang nagkakaroon ng mga hindi pagkakaintindihan. Pero isang bagay lang po talaga, yung ginagawa ng Panginoon. Salamat sa ibinibigay ng Panginoon na pagpapala sa ministry, and especially sa family. Nakikita ko po yung closeness, yung dating mga nakakatakot, baka mamaya ganun-ganun naman. Pero ngayon po talagang nagkakasundo, nagkakaintindihan, nagkakaunawaan at higit sa lahat ay nagkakaroon po ng tunay na pagmamahal sa isa't isa. Yun lang po, salamat sa Panginoon. Praise God. Ayan, salamat po sa ating Panginoon. Thank you, Ninang, sa strength po. Kasi si Ninang po, 25 years old na pero ang layo pa lang nararating. And last but not the least po ang ating pastora na hindi po natin nakasama ng Sunday. Hindi nyo rin naman po ako nakasama pero hindi ko naman kayo masyadong na-miss pero na-miss po natin siya. Palakpakan po natin si Pastora Wen. Pang sharing time na ata to ngayong gabi. Anyway, so good evening mga kapatid. At hello sa bawat isa. So thankful sa Panginoon, I'm back. Especially kanina yung flight po namin with Bishop and Pastor Tony. Masyadong smooth at talagang yun po. And salamat din sa Panginoon, at nakikita natin yung mga gawain sa ibang mga cluster. Kaya po sa Mimaropa na yung pong pinaka-vision at goal ng ating church ay nakikita natin na kakaroon po ng katuparan. And there are so many leaders that God are preparing, really, for the expansion of His kingdom. So, yun lang po. At talagang thankful po ako dahil yung mother ko, of course, yun naman talaga yung pinaka-ano din na nagpunta ako doon. At nakakatawa lang dahil pumunta doon yung Brother Art, yung mga pamangkin ko. Every time na magpapaalam, okay lang sa kanya. So, pero pagdating sa akin, kabilin-bilin na niya, wag mo akong iiwan. So, sabi ko rin sa kanya, basta wag mo rin akong iiwan. Kasi talagang mahina na po si nanay at nahirapan na siyang bumangon, hindi na halos makatayo. Pero inom-inom pa rin ng praying na na-extend pa rin. Kasi
yun talaga yung prayer din na Pastora Lily, no, na karoon pa rin ng reunion. And also with Pastor Ronnie, na let's keep on praying for him na talagang makapag-undergo na siya ng kidney transplant. And he's really looking forward na makauwi by early next year. Although, nung umuwi kasi ako talaga ng Mindoro, I really wonder why, no? Kasi since I arrived, talagang, sabi ko nga, vertigo is real, ano? For almost a day there na talagang, sabi ko, ano ba to? Wala nang ginawa kundi umikot yung paligid doon. But then, thankful sa God, dahil was able to recover and patuloy yung pag-iingat niya. So, looking forward, no, for the coming also of one of our pastors coming from Davao this Sunday, and we're really preparing for that place. Kasi nga nagkaroon po tayo ng magiging transition doon. At piniprepare namin yung lugar na yan, no, for breakthrough talaga para sa mga gawain doon. So yun, salamat sa Lord at sheer line lang. Wala namang naging bagyo talaga. Although naging maulan, no? Pero hindi naman tayo binagyo. And praying throughout all this remaining months for this year ay maging maayos yung ating weather, no? Para sabi nga talagang hindi ulanin yung ating Pasko. At yun po, salamat sa Panginoon. Thank you all. Praise God. Thank you. At si ate po ay nakarating ng safe. So bukas, birthday po ni Kuya Arnie and ni Kuya Andre. Sa Sunday na sila magte-testify. Tawagin po natin si Kuya J.E. para sa ating exhortation. Ayun po, magandang gabi po sa bawat isa. Ayun po, ako rin po ay nagpapasalamat sa Lord sa nagdaang linggo na ayun nga, punong-puno pa rin talaga kami ng exam, like buong coverage ng November hanggang first week ngayon December. Meron pa rin talaga kaming exam, and salamat sa Lord, bagamat hindi ko pa nakikita yung result, pero ayun, yun, pinagpe-pray ko din talaga personally na pasado lahat ng midterm, kasi yun din yung magiging basehan para makapasok kami sa finals po. And ayun, sa Diyos po ang papuri at pasasalamat. Kaya sa oras nito tayo po'y dumako sa ating pagbibigay. Yan, samahan niyo po akong basahin sa aklat po ng Psalm, chapter 24, verse 1. So sabi dito po, sa Panginoon ang lupa at ang lahat ng nasa loob nito, ang sanlibutan at ang mga naninirahan doon. So ine-emphasize lang po ng verse na to na lahat ng nasa mundo, hindi talaga po natin pagmamayari. Lahat ay mawawala. And kung makikita natin as a steward, dapat talaga magaling tayong, alam niyo po yun, maging maayos na guard sa ating, sa create ng ating Panginoon. Kaya doon sa lahat ng ginagawa natin, lagi po nating gawing, alam niyo, pagbibigay ng pasasalamat sa ating Panginoon. Yan sabi nga, in everything we do it for the glory of God. Kahit saan man po yan, di ba, nakikita naman ni Lord ng nilalaman ng ating puso, pagbibigay man yan ng pera or pagbibigay natin ng oras sa ating Panginoon, lahat po yan ay nakikita ng Panginoon. Kaya tayo po ay kakalugdan. No? Kaya sa oras na ito, muli po tayong magbigay sa ating Panginoon. Ipanalangin po natin, Panginoon, maraming salamat po sa mga kaloob. Pagpalain mo ang aking mga kapatid na nagbigay at hayaan mo na ang buong sambayanan na nare-represent po ng aming mga kapatid na narito ay inyong pagpalain, pagalingin kung sila po ay may karamdaman,
at abutin mo po ang lahat ng pangangailangan ng bawat isa. Salamat po. In Jesus' name, Amen. Tawagin na po natin ang ating pong tagapagsalita ngayong gabi, ang ating pong magandang teacher, Teacher Mona Cabahog. Palakpakan po natin ang Panginoon. Salamat po, Ate Al. Kamusta kayo? Magandang gabi po sa ating lahat. Magandang gabi rin. Ayan. Ayun, so nasa kalagitnaan na naman po tayo ng isang linggo at bilis ang araw, no? December 4 na. Parang kailan lang ay Nobyembre pa. Yun, so napakabuti ng ating Panginoon. Amen. Amen. Na-delayed lang. Dahil yun nga po yung kalakasan ng ating Panginoon at yun nga, naalala ko lang nung kailan ba yun? Monday ba? Or Monday. Nasa emergency room po ako. Hindi po ako mismo yung nasa hindi ako yung na-emergency, kundi yung isang parent ng isang co-teacher ko na bigla kasi nag-collapse doon sa malapit sa classroom kung saan ako nagtuturo. So, nagulat na lang ako dahil may sumigaw. Teacher Mona, akala ko pinagkakautangan ko, ano. Teacher Mona, ang haba. Ano yun? Di napatakbo ko. Yung pala si mother ay nag-collapse. So, in short, dahil yung aking co-teacher ay buntis at wala talaga silang kasama. Meaning, in short, nga po, sinamahan ko at hanggang sa pag-urinalysis, CBC, at X-ray, ako at saka si nanay yung magkasama. Maraming realizations. Talagang minsan, na-appreciate mo yung mga ganong pagkakataon dahil yung napifeel mo yung blessed ka pa rin pala talaga. Dahil wala ka doon sa sitwasyon kung saan kasi nakita ko yung bill 2 oras lang siya. Ano pa yan, hindi pa masyadong malaking, hindi kalakihang ospital, pero 2 oras lang siya, 5, 6, sabi niya sa akin, Ma'am, magkano po ang bill? Sabi ko, Nay, 5, 6. 5, 6 plus. Sabi niya, ang laki. Kaya nung naawa naman ako nung sabi ng doktor na, Nay, kailangan niyo pong pa-confine, hindi siya makapag-decide. Kaya sinabi ko dun sa co-teacher ko, sabi ko, Neng, the reason hindi makapag-oo si nanay is, syempre, consideration niya yung pera. Talaga pag nanay, no? Iniintindi muna yung, kaya sabi ko kay nanay, wag yung makakalikom tayo. Parang pangit ng term, ano? Makakalikom tayo. Kasi medyo hesitant siyang magpa-confine dahil nga, laki nga daw ng bill. Ano yung moral ng story? Talagang everyday, ito lagi natin sinasabi, na hindi mo lang na-appreciate yung mga blessings kasi nangyayari siya, routinary na lang, gigising ka, uuwi ka, kakain ka, matutulog ka, routine. Pero in one instance, na-interrupt, meaning nagkaroon ng problema, na hindi mo ginusto pero nakatulog ka sa ospital, you will appreciate na kahit pala hindi ganun ka bango yung unang at kumot, sorry no, pero you still want na matulog doon sa sarili mong bed. Dahil yun nga, dahil mas masarap pa rin talaga yung matulog sa sarili mong bahay, alam mo yon yung mga inconveniences na nararanasan outside, pero yun nga, so ganoon talaga, kabuti ang ating Panginoon. So yun, tinastify ko lang po dahil talagang nakita ko lang talaga yung napakasarap nung yung gano'n na, yung ordinary days mo, akala mo just come ordinary, pero every day talaga is a blessing. Every gising, every day na walang mga kung ano-anong bayarin ay napakalaking pagpapala sa Panginoon. Okay, so again, magandang gabi po sa ating lahat. Magandang gabi naman po. Salamat po, misang sumagot. At salamat po sa ating mga kapatid sa online. Kamusta po kayo? Asan man po kayo ay nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan. Yan. Okay, so our series for this month is Promise Keeper. No? So, yun nga, hindi ko na kukwento. Sabi ko naman, tinext ako na, hindi na, cut na yon. In short,
nagkaroon tayo ng pagkakataon, privilege talaga, opportunity to, alam mo yun, to be a part of this series, no, sa ating Promise Keeper. At I entitled the things that I'll be sharing with you tonight as our God, Promise Maker, and a Promise Keeper. Ang ating key verse ay nasa Psalm 145:1-3. The Lord is trustworthy in all He promises and faithful in all He does. Siguro po we could say a prayer muna po, mga kapatid. Thank you, Lord, for this day. Salamat po sa kalakasan pang pinagkaloob, Father God. Salamat, Lord, sa mga bagay na hindi namin nakita, but you remain faithful, O God. You truly are is a promise keeper. Salamat, Panginoon, at sa inyo pinagkakatiwala ang buong oras, Panginoon, saglit na panahon, Panginoon, na kami po ay makakapakinig ng salita. Manguna ka, Panginoon, O God, ang salita mo ang siyang pong mamalagi, Panginoon, sa aming puso at sa bawat isa at sa lugar na to, Panginoon. We cancel all distractions in Jesus' name. Thank you, Lord. Amen. Okay, so yon, our God, Promise Maker, Promise Keeper. If you would remember yung ating topic, no, just last Sunday, 3 days ago, yung unang tanong ni Pastora Babes ay, pinangakuan ka na ba? O ilang beses na ba tayo napangakuan? How many times have we promised a person something or vice versa? Ilang beses ka na nangako sa isang tao? No? And sa bawat pangako na binitawan natin at sa bawat pangako binitawan sa atin, Kuya AJ, next page na tayo. Kung tayo yung nasa end part ng pinangakuan at hindi nangyari, ano yung ating mararamdaman? Yan, kayo na lang po sasagot sa inyong sarili. Di ba? We may feel sad, frustrated, no? At minsan, pag hindi ka pa Kristiyano, parang gusto mong gantihan. Kasi pinangakuan ka, pero hindi naman tinupad. Okay? On the other hand, kung ikaw naman yung nagbigay ng pangako, no? Kung ikaw naman ang nangako, ano ang ramdam mo sa mga pagkakataong hindi mo natupad yung ipinangako mo? Siyempre, on your end, medyo frustrated ka din. Kasi, kumbaga, lalo pag ikaw yung, sabi nga, I am man of words, no? Gusto mo sana, pero may mga interruptions na nangyari kaya hindi mo nagawa. So, how many times have we failed? Yan, kayo na rin po makakasagot niyan. And why do you think so? Bakit nga ba pag tayo ay nangangako, no, not all the promises that we make ay talagang natutupad natin. No, there are times na hindi natin kayang i-fulfill. Kaya nga minsan sa mga magulang nakakatakot yung mangako. Kasi sa end ng mga pinangakuan, frustrating, no? At minsan talaga ay, yun nga, nakakainis. Kasi nangako kang magluluto ka ng chicken ngayon, hindi ka naman, yung mga maliliit, no? O nangako ka na bibilhan mo ako ng ganito pero hindi mo tinupad. So siguro sa mga magulang, no? Masakit din sa atin yun na minsan hindi natin natutupad yung mga promises na ganyan. But then, well, it happens. Dahil, the promises we make and keep or don't keep defines our character. Kasi minsan, totoo po yun, mga kapatid, no? Hindi naman kasi lahat ng pwede natin ipangako ay talagang pwede natin tuparin. No, we are limited. But, the thing is, the character of God and the promises He makes are at stake in the Bible or speaks of who He is. A promise is precious when the one who makes the promise is able. Yan, limilimin po natin. A promise is precious when the one who makes the promise is able. Kung ang pangako daw ay isang precious, mahalaga, maganda, importante, no? Kapag ang nangako ay may kakayanang maggawa o magtupad. Actually, I prepared strips of paper
mga kapatid. Pasensya na po kayo. Yung atang nagamit ko ay hindi scissors talaga. Hindi siya straight scissors, kundi pinking scissors. Kaya, ayan. Kuya, pakibigay na lang po. Meron kang participation. Ulit ka ba? Di ba nag-practice tayo kanina? Joke lang. Ayan. Sige, kuya, pakibigay. Huy, mayos ka. Ayan. A promise is precious when the one who makes the promise is able. So, inside those slips of papers are promises. One of the many promises that, alam mo yon, we may encounter sa ating buhay. Siguro most of them ay nabasa na natin. Yung iba ay tinatayuan natin at this point. Yung maaring iba dyan ay most of the time inspires us. And most of the time ay talagang tumutulong sa atin, no? Every day to cope dun sa ating pamumuhay, no? Ayan, sige po habang ipinamimigay. Ayan, I'm giving you siguro 1 minute to read. Wala na ba? Kuya Edward, meron pa 2. Ayan, hindi na umabot sa likod. Okay. Okay na. Ayun, sige, pakibasa niyo po for 1 minute. Again, those are promises, no? Actually, napakaraming pangako na ibinigay sa atin ng Panginoon. Sabi nga natin, no, yung promises, people make promises, but we don't have that capacity or the ability to, what do you call that? To give all, no? Na ibigay lahat or tuparin lahat, but the Lord is, yun yung kanyang character, no? The character of God and the promises He makes are at stake in the Bible. So we entitled our topic tonight, very short lang to mga kapatid. I know, no, patuloy na mangusap ang ating Panginoon. Ang title po is Our God, Promise Maker, and Promise Keeper. Okay, number 1. Why should we trust God? We should trust God as Promise Keeper, unang-una. It is stated in Psalm 89:34. Ewan ko kung may pa-flash ni Kuya Ayan, ni Kuya AJ. We should trust God as Promise Keeper because first is God cannot break His promise. In Psalm 89:34 it says here, I will not violate my covenant or alter what my lips have uttered. Psalm 89:34, same thing sa New Living Version. No, I will not break my covenant. I will not take back a single word I say. Why should we trust God as Promise Keeper? Sa mga salita ng Diyos, no, sa Bible na nababasa natin, yung mga pangako ng Panginoon. Why should we? No, bakit dapat nating tayuan o panampalatayaan yung pangako ng Panginoon? Dahil unang-una, no, taliwas sa ating karakteristik, ang Diyos cannot break His promise. Whatever He had promised from the very beginning until the end will happen. At stated there, no, sa 89:34, I will not break my covenant, I will not take back single word I said. And really, our God is a promise keeper because on our own experience, no, sabi ko nga po, from the very beginning, mula nung tayo ay, tagal nga nagsisiris tayo, no? Kung sisimulan mo mula sa Genesis up to Revelation, walang contradiction. Or should I say, meron ba?
sa inyong experience, meron ba kayo nakitang conflict or any contradiction sa salita ng Diyos? Wala ever. So that means, we can really trust God as a promise keeper and as a promise maker and a promise keeper because unang-una, God cannot break His promise. Pangalawa, these are only few, no? Number 2, God cannot remember sin He has chosen to forget. It says there in Isaiah 43:25, even I am He who blots out your transgressions for my own sake and remember your sins no more. Okay? Kung makikita natin mga kapatid, no? Number 2, why should we trust God? Because God cannot remember sin. He has chosen to forget. There are, sa ating buhay, no, pananampalataya at buhay Kristiyano, we stand on His Word. Kaya nga, there's no therefore now no condemnation sa atin. Ano? Dahil naniniwala tayo sa Panginoon. Nang tayo tumanggap sa Diyos, nung ating tinanggap yung kanyang salita, nung tayo ay humingi ng kapatawaran sa Panginoon, nagsisi ng ating kasalanan, no, at tayo ay sumunod sa Panginoon, we are standing on His words because really God is a promise maker and a promise keeper. So, God cannot remember sin. He has chosen to forget. So whatever, no, mga kapatid, na siguro isang encouragement, no, sa bawat sa atin that yung mga pagkakataon na we feel na parang binabalikan tayo, no, ng ating mga nakaraan, sabi nga, no. What we can do is to really stand on God's word dahil wala na talaga pong condemnation sa ating Panginoon. And He is, hindi siya katulad ng tao that, no, we kasi human, we say yes now, then tomorrow no. Papatawarin now, tomorrow no. Depending on the situation, depending on what we feel. But the Lord is consistent. But God is the same yesterday, today, and until the ends. So that's number 2. Number 3 po, God cannot take on a job He cannot handle. In Jeremiah 32:17, sabi doon, "A sovereign Lord, You have made the heavens and the earth by Your great power and outstretched arm. Nothing is too hard for You." Kung titignan ninyo, sabi niya, "You have made the heavens and the earth, and by Your great power and outstretched arm, nothing is too hard for You." Why should we trust God as our promise keeper? Because it states there, God cannot take on a job He cannot handle. Everything from the beginning up to the end is already made, no? Ginawa na, kumbaga sa ano, orchestrated, planned, and it will happen with or without your consent, with or without our alam mo yon, involvement. All these things shall pass. So, isang bagay po, mga kapatid, that we can stand really on God's word is, looking at Jeremiah 32:17, nothing is too hard for God. So, we may be in a situation na parang, kaya-kaya to ng Diyos. Kaya-kaya niya ito. No? Sabi nga nung kanta, "There's no problem too big, God cannot solve it." Yan. So, ibig sabihin, mga kapatid, wala talagang bagay na mahirap sa Panginoon. Kaya yung mga bagay na mahirap para sa atin, let's take Jeremiah 32:17 as part of, God cannot take on a job He cannot handle. So everything is under His control.
Why should we trust God as our promise keeper? Number 4, God cannot abandon you. Deuteronomy 31:6. Be strong and courageous. Do not be afraid or terrified because of them, for the Lord your God goes with you. He will never leave you nor forsake you. Okay, this may be given, no, doon sa panahong yon, but we can also claim, because it says here, Deuteronomy 31:6, no, God cannot abandon you. Friends, and alam mo yon, even yung mga taong pwede natin pagkatiwalaan, among the closest, may still leave you. But, isang bagay na really, parang we can have our confidence on with God is yung pag iniisip natin that God really can abandon you. I remember yung continuation nga nung kwento ni nanay. Isang hesitation din niya, kaya ayaw niya magpa-confine. Wala siyang kasama. Meron siyang anak, Pipe, sabi ng doc, hindi pwede. Kasi paano siya makakapag-communicate, Pipe nga. Siya lang yung available among all the household members. Meron siyang kapatid, senior citizen, hindi rin pwede. Kasi ang policy pa lang ngayon, I don't know, siguro kasi may influenza na ganyan, is kung sino yung pumasok sa emergency o sa room, doon sa room, sa mga hospital, siya na lang, hindi siya pwede nang lalabas. Siya na lang, parang naka-confine din siya doon, ganon. So, sabi ng co-teacher ko, Timons, paano yun? Gusto kong sabi, alam nga naman ako. Alam nga naman ako, gusto yung kuman. Siyempre may asawa at may anak din ako. No? Hindi siya pwede, buntis, ex siya. No? Hindi rin pwede yung apo, dahil daw examination. Ang daming reason. Ang dami talagang hindi pwede. Sabi ko, Neng, baka may kapitbahay ka na, willing. Parang gano'n, babayaran na lang. No? So, ang hirap pala ng gano'n, no? Wala kang kasama, walang available, may available pero hindi able, no? At hindi rin pwede. So, ano yung doon? No, people can be or may be limited, but God is always there. God will always be there. Kaya sabi ko, Nay, mag-ano lang kayo. Kaya niyan. Pray lang kayo, kayo, ganyan. At, yun nga. Natuwa naman, sabi niya, Ma'am, may estudyante mo. Sabi ko, kaya nila yun. Nag-ano siya kasi, andun pa raw daw ako at siya. So yun, mga kapatid, God cannot abandon us. Maliban na lang, syempre, if we're already sinning. Syempre, pag nandun tayo sa, no? But then, all the time, every time we pray, lagi natin sinasabi, hindi kailangan ng load. Walang oras, walang appointment, anytime, anywhere, anyhow. No? God is so accessible. Jeremiah 33, no? Pwedeng tawagan because God cannot abandon you. That's why He is really a promise maker and a promise keeper. And number 6, God cannot stop loving you. Jeremiah 31:3, this is the last one. God cannot stop loving you. Sabi doon, the Lord appeared to us in the past, saying, I have loved you with an everlasting love. I have drawn you with unfailing kindness. Mapapansin nyo, no? Ibang-iba at malayong-malayo talaga doon sa pag-ibig na pwedeng ibigay lang ng tao. God, because people are limited. Nauubusan yan ng pasensya. No? Nagfi-fail ang love niyan pag sobrang-sobra na. But God, sabi nga doon sa Jeremiah 31, no? Cannot stop loving you.
Ayun, sabi nga, stubborn love. Kasi kahit anong layo, pilit kang ilalapit. Kahit anong lahat tayo siguro, no? Could testify na talagang ilang beses na ba tayo nag-fail, no, sa buhay na ito. But God is, keep on pulling us. Hinihila tayo pabalik. Dahil, yun nga, yung pag-ibig ng ating Panginoon sa atin. Ilang beses na rin tayong nag-fail sa ating promises sa Kanya, but God allow us and continue or keep giving us that grace to go back and to start all over again. No, hindi siya yung tao na, nakadalawa ka na, isa ka na lang. No? Hindi. But as long as you have that desire and you have that conviction and you have that, alam mo yon, sa puso mo ay talagang meron kang desire to really, alam mo yon, sumunod sa Panginoon, God cannot stop loving us. So, mga kapatid, these are just few. Actually, napakadaming dahilan why talagang our God is a promise keeper, a promise maker na promise keeper, because, ulitin ko lang, no, God cannot break His promise. Number 2, God cannot remember sin He has chosen to forget. 3, God cannot take on a job He cannot handle. 4, God cannot abandon you. 6 pala yun. God cannot stop loving you. Hindi ko pala nilagay yun. Actually, may isa pa yan, hindi ko pala nilagay. Okay? So mga kapatid, no, before we go to our conclusion, I want you to look at the the strip of paper you have with you. Tinago na ni Ate Tun. Sa'yo na yan. So, it's a promise. Di ba? Meant for you. Pwede nating i-claim, no? Pwede nating panghawakan, pwede nating i-share, pwede nating basahin. And, God has made a promise to you when He gave you Jesus Christ so that you would be worthy of accepting the promise He gave you. You can have absolute assurance that God will keep His promises. He can do no other. Kaya yung ating key verse, no? Psalm 145 verse 13, the Lord is trustworthy in all His promises and faithful in all He does. So, yun mga kapatid, no? I pray that sa very short, no, na topic that we have shared, no, with one another sa gabing ito, with each other, na patuloy na paghawakan natin yung mga salita ng Panginoon, because that is His promise. And He is able to keep. Hindi lang siya gumagawa ng promises. Actually, hindi lang siya gumawa ng promises to us, but He is really and very much able to keep all His promises. Kaya wala tayong reason every day to frown, alam mo yun, sumimangot, malungkot, at para bang pasan natin ang daigdig. Because God made so many promises for us to claim, for us to be happy for, no? Para sa ganun, mga kapatid, meron tayong lalakaran every time o every day, no, sa ating journey dito sa ating buhay while we are still here on earth. So again, for our topic, as for our series this month, our God is a promise maker and a promise keeper. I hope and we pray that patuloy ang Panginoon ay patuloy na maglagay ng mga pangako sa ating puso at patuloy nating panghawakan
And every day as we walk, no, sa presensya ng ating Panginoon, we always feel His presence, His goodness in our lives. May bigyan pa natin ng pinakamataas na palakpak ang ating Diyos na buhay. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita, Panginoon, O God. Sa maikling pinagbulay-bulayan, Panginoon, sa gabi nito, O God. I know na sa aming buhay, Panginoon, patuloy ka pong may ginagawa, Panginoon. Di ka pa tapos, Panginoon, O God. At sa aming paglakad, Panginoon, Lord, sa mundong ito, while we are still here on earth, Panginoon, may we always remember your goodness and may we always share your goodness and your salvation, Panginoon, sa mga taong aming may encounter, Panginoon. Sa ganun, Lord, katulad ng aming nararamdaman na kaligayahan, kapayapaan, pag-ibig, sa aming mga puso, Panginoon, O God, sila man ay makaranas, Panginoon, Lord, ng lahat ng ito. We pray for each and every one of us, Panginoon. Ano man pa yung aming mga activities for the whole week, yung mga activities, Panginoon, sa iba't ibang pamilya, Panginoon, na meron kami, maging sa aming mga kapatid na nasa online, Panginoon. Dalayan ko, Lord, na patuloy nga pong ikaw ang manguna at sa darating na linggo, Panginoon, sa aming Thanksgiving, sa aming pasasalamat, sa aming Victorious Day, Panginoon, nawa, patuloy nga po ang bawat isa ay bitbitin, Panginoon, ang pasasalamat, ang kagalakan, ang pag-ibig, Panginoon, ang karanasan, ang mga miracles na ginawa mo sa aming buhay, Panginoon. Salamat, O Diyos, at patuloy binabalik sa iyo ang lahat ng papuri, parangal, pagdakila at pagsamba, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you, Ate Mona. Yan, tayo po ay mapupuspos ng maraming pangako ng ating Panginoon. At isa po doon sa aking pinanghahawakan, ate, is alam mo po yung sinabi ng Exodus 20:12, isa doon sa, lagi kong tinatandaan na honor your father, yung parents po natin para magkaroon tayo ng mahabang buhay. Siyempre, kapag po tumatanda ng ating magulang, kailangan talaga tayo mga anak is, iyon yung isang bagay na talagang hindi nawawala sa heart ko. Kahit na ano yung klase ng magulang na meron tayo, pero pagdating pala dun sa panahon na yun, maaalala natin ang pangako ng Panginoon na hindi natin sila pwedeng pabayaan. Bukod sa yun yung promise ng God na magkakaroon tayo ng mahabang buhay at maunlad na buhay, is masarap din po sa pakiramdam kapag tayo ay nakapaglilingkod sa ating magulang. At dun din po sa ating sa mga pinanghahawakan, alam po lahat tayo ay may mga pinanghahawakan na pangako ng Panginoon at alam natin mapagkakatiwalaan ang lahat ng promise na yan sa atin ng Diyos. And sa atin pong announcement, profound prayer po ngayong 8:00 ng gabi. So nasugbo po ang assign, pero tayo pong tansa ang magsusupport, yung mag-word lang po ang manggagaling sa kanila. So sana makasama po tayo sa Zoom. And ang couples caroling po ay magsisimula ng Friday, 5:00 po ng hapon, dito po ang assembly. At time po ay 5. And Saturday din po after po ng prayer and fasting, pahinga ng konti, and then sabak ulit po tayo sa caroling. So, yung mga boses po na manganganta, huwag mo nang pagurin kasi sasabak po kayo sa magbaon ng maraming stork, candyman, at para po tayo yan. So, this Sunday, mga kapatid, meron tayong guest speaker from Davao. So, mga kapatid, si Pastora Jack, support po natin. Sana makapag-invite tayo para po sa ating sama-samang pagsa-celebrate ng kabutihan ng ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos. So, yan po. Potluck din po niyan at saka po church cleaning. Tayong lahat po ay tumayo. Panginoon, maraming salamat po sa oras na ito. Salamat sa buhay ni Ate Mona na minsan pa na nagbigay sa amin ng reminder kung gaano kakabuting Panginoon sa amin, kung gaano ka-trustworthy God. Salamat po sa mga pangako mo na aming pinanghahawakan. Bawat isa sa amin, alam ko na meron kaming pinanghahawakan na nagmumula sa inyo na dala-dala namin kahit saan kami magpunta. Salamat, Panginoon, kayo yung aming mapagkakatiwalaan, lalo na po sa panahong ito ng kaguluhan ng aming bansa.
kaguluhan sa aming paligid. Matatagpuan namin ang peace, Panginoon, kung kami ay patuloy na maglilingkod sa inyo, magpapasalamat at mananalangin, mag-stand in the gap between your people, Panginoon, at sa inyo, O Diyos. Salamat po, ingatan mo po kami sa aming pag-uwi at makasama po namin ang aming mga kapatiran sa iba't ibang church mamaya sa aming profound prayer and praises. Itaas po natin ang ating kamay. Ngayon, ang Panginoon din ng kapayapaan ay magbigay nawa sa inyo ng kapayapaan sa buong panahon at sa lahat ng paraan. Ang Panginoon ay sumainyo nawang lahat. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. God bless po. Good night. And if you said it, we believe it. 'Cause